Napauwi ng wala sa oras ang isang OFW sa Kuwait nang mabalitaan niyang pinatay ang 19 anyos niyang anak na may kapansanan. Kinailangan pa niyang magmakaawa sa kanyang amo para lang makapiling sa huling sandali ang anak niyang di umano'y idinawit sa droga matapos makaaway ang kanilang kapitbahay. Samantala, patuloy ang kampanya kontra droga at kabi-kabilang buy-bus operations ang ikinasa sa ilang panig ng bansa. May report si Marisol Abduraman. Ang datnan sa pag-uwi ang wala ng buhay na anak ang pinakamatinding dagok para sa OFW sa Kuwait na si Luzviminda Xiapo. Dinukot at pinatay ang 19 anyos na anak niyang si Raymart ng mga nakamaskarang salarin. Hindi lubos akalain ni Luzviminda na ang pagpapasalamat sa kanya ni Raymart online para sa pagtulong na ayusin ang kanyang birth certificate na ibibigay sa kanyang trabaho ang huling beses na makakausap niya ang kanyang anak. Noong ika-30 ng Marso pinatay si Raymart pero hindi agad nakauwi si Luzviminda dahil ayaw raw maniwala ng kanyang employer na wala na ang kanyang anak. Kinailangan pa raw niyang mamakaawa at lumuhod para makaalis. Pagka-uwi ni Luzviminda, wala raw masyadong detalyeng ibinigay ang mga pulis sa krimen kaya siya na mismo ang nag-imbestiga. Kwento raw ng mga saksi, may nakaalitang kapitbahay ang kanyang anak. Kalaunan, napabilang na raw ang pangalan nito sa drug suspect sa kanilang lugar. Sinundan na ito ng pagdukot sa biktima ng mga lalaking nakabonet. Ibinaba raw si Raymart sa isang lugar at tila kinansuan pa ng mga salarin na tumakbo. Pero nanatili lang daw sa pwesto niya si Raymart dahil ipinangnak siya may kapansanan na kung tawagin ay club feet o yung deformed na paa na kadalasang baliko at hindi makaapak ng tuwid. Dahil dito, hindi siya agad nakatakbo at dito na raw pinagbabaril si Raymart. Hustisya ang hiling ngayon ni Luzviminda na kailanman ay di na masisilayang muli ang ngiti ng kanyang anak na si Raymart. Hindi pa malinaw kung may kinalaman nga sa pag-aakusa sa biktima ang motibo sa pagpaslang sa kanya. At sa kabila ng mga batikos, patuloy naman ang maigting na kampanya kontra droga. Arestado sa Barangay San Martin de Porres, Quezon City, ang dalawang supplier di umano ng droga, bagay na itinanggi ng isa sa mga suspect na si Moises Redoble. Nagpasama po siya. Tapos? Bumaba po ako kami rito, di ko naman po alam na may dala siyang ganyan. Inako naman ito ng kasamang si Edward Haban. Minutos lang po. Nakuha sa kanila ang nasa 9 medium size ng sachet ng pinaghihinalaang shabu. Isang small size na sachet at 500 pesos na pinambili na ng panggap na buyer. Bistado ang dalawa matapos mahulog sa buy-bus operation ang sinusuplayan nilang dalawa pang tulak daw ng droga na sina Gerald Jacoba at Arnel Farsario. Na pagka nagdi-deliver po itong mga nahuli nating source ngayon, ginagawa naman po nila, tinatarya nila yan para sa pagmamarket naman nila. Umamin si Farsario na tulak siya ng droga. Tumanggi naman si Jacoba at iginiit na gumagamit lang siya. Arestado rin sa buy-bus operation ang isang Army Sergeant na si Carlos Erne at 3 iba pa sa New Lower Bicutan sa Taguig. Dahil naman daw sa hirap ng buhay, kaya nagawa ng 66 anyos sa si Marcelina Reyes na magbenta ng droga. Arestado si Reyes sa ikinasaring buy-bus operation. Ayon sa mga pulis, may pinatatakbo rin daw itong drug den. Arestado rin ang 3 iba pang di umano'y parokyano ni Reyes, kabilang ang isang dating miyembro ng CAFGU. Na-recover naman ang 6 na maliliit na pakete ng hinihinalang shabu at drug paraphernalia. Timbog din sa operasyon ang itinuturing na top 3 sa drug watch list ng Labason, Zamboanga del Norte. Kinilalang suspect na si Manan Cainta, 45 anyos, may asawa at isang mangingisda. 5 pakete ng pinaniniwalang shabu at ilang drug paraphernalia ang nakuha mula sa kanyang sling bag. Sa pinakabagong tala ng PNP mula March 1, sa halos 5,000 operasyon ng pulisya, 107 ang napatay, habang 8,000 naman ang arestado. Marisol Abduraman, GMA News.